Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood. Ambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. MBC Milliones! MBC Milliones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos!
Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy Kala, amoy good vibes. Tips para lumaking sporty ang iyong anak, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa parent.com, hindi mo naman kailangan maging isang atleta para maging sporty ang iyong anak. Mainam na bata pa lamang ay sanayin mo na agad siyang magkaroon ng interes sa sports para hanggang sa paglaki ay madala niya ang pagiging aktibo. Kung kaya't bilang magulang, huwag kalimutang to lead by example. Ika nga nila kung ano ang ginagawa ng magulang, ginagaya ng anak. Gawin yung bonding ang mga athletic activities. Turuan siyang magbike, maglaro ng bola, maging adventurous at manood ng mga sporting events. Bukod pa riyan, makatutulong din kung aayain mo ang iba niyang kaibigan na makasama niya sa paglalaro. Pero tandaan, hikayatin lamang at huwag pilitin ang inyong chikiting. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Napakaganda ng iyong kasaysayan, Edita. Totoong ang mga taong likas ang kabutihan at katapangan ay handang isuong ang buhay, mailigtas lang ang taong nasa panganib. At hindi na kailangan pang ipangalandakan o ipagmalaki sa mundo ang kanyang ginawa. Ang pagtulong sa kapwa ay dapat walang hinihiling na kapalit. At yun ang biyanan mo, Edita. Ang kabutihan ay likas sa kanya. Kaya naman, namana din ito ng kanyang anak na iyong asawa at natitiyak ko, mamanahin din ng iyong anak ang ugali ng iyong biyanan. Maraming salamat sa pagsulat mo sa amin, Edita. Mabuhay kayong mag-anak. Okay, gusto ko pong batiin naman yung mga kaibigan natin mga nanonood dyan. Unang-una na si Miss Leah Jones at si Gisette Prospero. Gisette, nasaan ka na? At ang kaibigan din namin si Priscilla Baby Rios. And of course, hello din kay Doc Betsy Obal. Kamusta ka na, Doc? How are you? Miss na kita.
Hello din kay Maria Cristina Warde Andrade. Maria Cristina Warde Andrade, salamat sa mga pinadadala mong food for thoughts o mga magagandang mensahe. Kay Miss Mirna Aquino, kay Cristina Sumage Alarcon, Dionisio FSR, Saturnino Laoay Sr., Fe Armamento, Summer Julie, Dinya Asuncion Herman, kay James Anthony Neal, Lulu Harabes Tapleras, Edelberta Sabanal Roa, Tristan Wyatt V. Gulay, Arnold Duco, Ruby at Neil Tamayo, Ivy Gutierrez, Santos Dorina, Nalin Alarcon, Ramon Abadillo, Wilma Kenzie Olalia, Nora Villapando, Redemsor Escobel, kay Angelo Redaha, and of course, kay Emma Fernandez ng Hong Kong. Okay, alam niyo ba, makinig kayo ang hypertension o high blood pressure ay isang kondisyon na maaaring magkaroon ng lubhang epekto sa kalusugan ng ating bato, yung ating kidney. Ito'y nagdudulot ng stress sa mga blood vessels na maaaring humantong sa pamamaga, bukol or scar tissue. Ang mga pagbabagong ito sa ating bato ay nagre-resulta ng iba't ibang uri ng karamdaman tulad ng nephrosclerosis. Nakong hirap bigkasin. Nephrosclerosis o ang pangmatagalang pinsala sa blood vessels ng bato. Ang diabetes ay maaaring sanhi ng pagkabigo ng mga bato o kidney failure. Ang mataas na antas ng asukal sa dugo sa loob ng mahabang panahon, high blood sugar, na kaugnay sa diabetes ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga maliliit na bahagi ng mga bato na tinatawag na nephrons. Kapag ang mga nephrons ay nasira, hindi na nila nagagawa ang kanilang mga tungkulin na mag-filter o salain at kontrolin ang antas ng likido sa ating katawan. Ang urinary tract ay binubuo ng mga bahagi tulad ng mga bato, ureters, pantog at mga tubo na nag-uugnay sa mga ito. Kapag may impeksyon ng ating urinary tract, ang mga bakterya ay maaaring makapasok sa bato at magdulot ng pamamaga na nakasasama. Kung hindi ito maaagapan, ang impeksyon ay maaaring magdulot ng mas malubhang problema sa bato. Kaya mahalaga ang tamang pangangalaga at agarang paggamot para maiwasan ang mga komplikasyon at mapanatili ang kalusugan ng ating bato o ng ating kidney. May mga kaso kung saan ang pagkakaroon ng sakit sa bato ay dulot ng genes na nakuha natin sa ating pamilya. Yung mga type 1 kung tawagin. Halimbawa, yung polycystic kidney disease at Alport syndrome ay nagdudulot ng mga depekto sa bato. Ang mga genes na nag-uugnay sa mga kondisyong ito ay maaaring ipasa mula sa magulang sa kanilang mga anak at nadaragdagan ang panganib ng pagkakaroon ng sakit sa bato. Ang trauma o aksidente ay maaaring magresulta ng acute kidney injury o yung AKI. Ito ay isang kondisyon kung saan ang bato ay naaapektuhan ng direkta dahil sa pinsala sa mga blood vessels na nagdadala ng dugo. Dahil dito, bumababa ang supply ng dugo sa bato. Ito'y nagdudulot ng pagkakaroon ng problema sa normal na filter process sa ating bato. Ang pangmatagalang pinsala sa bato ay hindi na kayang mabawi ay maaaring humantong sa chronic kidney disease na maaaring tumagal ng mahabang panahon. Kaya mahalaga ang agarang pagtuklas at pangangalaga upang maiwasan ang pag-unlad ng karamdamang ito. Kaya napakahirap po kapag kayo ay may diabetic
no? Kasi maraming mga diferensyang dahil sa ating diabetes, no? So, unang-una na may hypertension, yung ating mata nasisira, yung ating heart, nagkakaroon tayo ng heart failure. Kaya dapat ingatan po natin. Kapag tayo ay diabetic na, iwas na sa mga matatamis o yung mga high sa potassium or yung mga high sa matataas ang asukal. Ang kanin po, naku, napakalakas po sa asukal niyan. Napakalakas ng asukal niyan. Anyway, dapat kumukonsulta tayo sa ating mga doktor, ano? Okay. Magbabalik po kami makalipas ng ilang commercials. We'll be back. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm, Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Isip-isip lang, mga pagkaing pangkaisipan na dapat pag-isipan. Isip-isip lang. Isip-isip po muna tayo. Narito po ang ating pagkaing pangkaisipan sa linggong ito na padala ni Christina Magat ng Olongapo City. Ang sabi niya, ang magagandang panaginip, walang karugtong, walang katapusan. Kaya dapat hindi dinudugtungan para habang buhay na lang na maging isang napakagandang panaginip. Ang magagandang panaginip, walang karugtong, walang katapusan. Kaya dapat hindi dinudugtungan para habang buhay na lang na maging isang napakagandang panaginip. Ang pagkain pangkaisipan sa linggong ito ay padala ni Christina Magat ng Olongapo City.
Ngayon po gusto ko naman batiin, unang-una nako si Donnie at Cecilia Pestrana ng Roseville, California at ang aking kaibigan si Aris Pose. And of course, hello din kay Arlene Sago ng Tokyo, Japan. At syempre sa kanyang nanay na nasa Navotas City na si Lucy Sagon. Happy listening din sa aking kaibigan si Tina Salcedo at ang isa ko pang kaibigan na si Eva Vivar. Hello Eva, kumusta na? Si Eva at saka si Tina Salcedo ay nasa Bacoor City. Hello din kay Mother Lily Mananta ng Chino Hills, California at maligayang pakikinig din kay Ginang Leticia Ramos Gomez ng Barangay Bantog, Hacienda Luisita, Tarlac City. At sa mga nagdiriwang naman po ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito, happy birthday po sa inyo. No, at hangad ko na naway maging happy ang inyong birthday. Okay, basahin na po natin ang ating second letter of the day. Dear Ate Raquel, Lolita Villa po ang aking pangalan. Beauty po ako. 7 ang anak namin ni Mando. Nung nabubuhay pa po siya, masipag siya at alaga kami mag-iina. Isa lamang po ang problema ng asawa ko. Mahilig po siyang uminom ng alak. Pagkatapos po niyang magtrabaho, diretso na siya sa inuman sa tindahan ni Mang Cosme. Wala namang problema sa amin ang pag-inom niya dahil alam kong diversyon lamang yun ng aking asawa. Ngunit isang gabi sa inuman, nagkasagutan sila ng isa sa mga kainuman niya nang siya ay saksakin at patayin ni Kadyo. Siyempre ate, labis yung paghihinagpis ko dahil kay Mando lamang kami umaasa. 7 anak ang iniwan niya. So paano ko bubuhayin yung 7 naming mga anak? Halos hindi ko po nga maipalibing ang aking asawa. Ang mga anak ko ay nagtanong sa akin, paano na tayo ngayon, Nay? Sagot ko naman sa kanila, bahala na mga anak. Ang problema natin, wala tayong abogado para ihanap ng katarungan na nangyari. Mga anak, gusto kong ipaglaban ang walang kwentang pagpatay sa tatay ninyo, pero wala naman akong pera. Umaasa lang ako sa kinikita ng tatay ninyo at ngayon wala na siya. Hindi ko rin alam kung paano na tayo. Hindi ko alam, mga anak. Sa kabila po ng nangyari, kinausap ako ng pamilya ng nakasaksak sa aking asawa. Inalok po ako ng areglo. At dahil 7 ang mga anak ko na kailangan kong buhayin, pumayag po ako na makipag-areglo. Binigyan po nila ako ng pera. Nang malaman po yun ng anak kong panganay, nagalit siya sa akin. Bakit ko daw ipinagpalit sa pera ang katarungan para sa tatay nila? Dapat daw ipinakulong ko ang pumatay sa tatay nila. Tamad daw ako at kung ano-ano pang masasakit na salita ang narinig ko galing sa anak kong panganay. Kaya sabi ko, anak, unawain mo naman sana ako, 7 kayo magkakapatid. Wala akong hanap buhay. Paano ko kayo bubuhayin at pag-aaralin? Inalok nila ako. Tanggapin na lamang ang mga halagang 100,000 piso kapalit ng hindi ko pagrereklamo. Anak, masakit sa akin pero kahit gusto ko ipaglaban at ihanap ng katarungan ng kamatayan ng tatay ninyo, kailangan ko rin naman maging praktikal. Higit na mahalaga na may maipakain ako sa inyo kaysa harapan ng hustisya ang ginawa nila sa iyong ama. Pero galit na tinalikuran ako ng aking anak, Ate Raquel. Ang halagang natanggap ko ay ipinuhunan ko sa pagtitinda ng mga gulay sa palengke. Pumupunta po ako sa Divisoria at doon ko inaangkat ang mga gulay na itinitinda naman sa aming palengke sa aming barangay. At dahil biyuda ako, Ate Raquel, maraming nanliligaw sa akin. Isa na doon si Leroy. Sabi niya, kung sana tinanggap mo ang pag-ibig ko, di ka na nagpapakahirap mag-isa dito sa palengke para magtinda.
Dinadaan ko na lamang po sa tawa at pagtanggi sa alok ni Leroy at maging sa iba pang mga nanliligaw sa akin. Ayoko na po kasi talaga mag-asawa pa at gusto kong ibuhos ang aking panahon sa aking mga anak. Pinilit ko pong maging ama at ina sa aking mga anak, Ate Rachel. Ngunit nanatiling nag-aapoy ang galit sa dibdib ng aking panganay na si Jaime. Hanggang sa siya'y nag-asawa. At sa akin pa rin nakipisan, ate. Naging bastos at walang galang sa akin ang aking anak na panganay. Madalas niya akong minumura at pinagsasabihan ng mga masasamang salita. Madalas din siyang humihingi sa akin ng pera at kapag hindi ko siya binibigyan, kung ano-ano mga sinasabi niya at parang gusto niya akong saktan. Gusto akong saktan ng sarili kong anak. Hanggang sa dumating po ako sa puntong hindi na ako nakapagpigil pa. Kaya sabi ko, sumusobra ka naman anak. Hindi mo na iniisip ang lahat ng sakripisyo ko para sa inyong magkakapatid. Pwede ba? Lumayas ka bago pa kita ipapulis. Ang sagot naman po ng anak ko, aba hindi ako aalis hanggat hindi mo ako binibigyan ng pera. Sabi ko naman po, wala akong ibibigay sa iyo. At anumang meron ako ngayon, itinatabi ko yon para sa mga kapatid mo. Pero ikaw, wala kang tatanggapin mula sa akin dahil suwail ka. Isa kang tinik sa dibdib. Kaya habang nakakapagpigil pa ako, habang kaya ko pang pigilan ang sarili ko, lumayas ka na. At isama mo na ang asawa mo at anak. Lumayas na kayo rito sa pamamahay ko. Lumipas po ang mga ilang buwan, Ate Rachel, ang paninikis ko sa aking anak at mga apo. Kasi naman, kaya ako naman sila tiniis dahil gusto kong matuto ang aking anak at magbago siya sa ugali niyang palalo. Isang araw, dumating si Jaime sa bahay kasama ang kanyang mag-anak. Nay, matatanggap mo ba kaming muli? Hindi ko kaya eh. Hindi ko pala kayang mabuhay ng malayo sa iyo. Buntong hininga ang sinagot ko sa aking anak. Pinapasok ko naman sila sa bahay. Tapos ang sabi ko, Jaime, nasa edad ka na. May asawa at anak ka na. At panahon na para matuto kang maging responsable. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa pamilya mo. Pagagawaan ko kayo ng sariling kubo sa tabi ng bahay natin. Pero kailangan maghanap ka ng trabaho. Pinag-aaral ko pa ang 4 na mga kapatid mo. At nabubuhay lang kami dahil sa maliit na tindahang naipundar ko. Nagpasalamat ang anak ko at nangakong tutulungan daw niya ako sa tindahan. Hindi na raw siya magiging pabigat sa akin. At hindi na rin daw siya magiging tinik sa aking dibdib. At hindi na raw niya ako susumbatan. At magbabago na daw siya talaga. Alam mo, Ate Rachel, mahirap, masakit para sa akin ang palayasin ko ang anak ko. Ngunit ginawa ko yon upang maunawaan niya ang sakripisyo ng pagiging isang magulang. Upang makita niya anumang kahinaan o pagkakamali ay hindi sapat na dahilan upang mawalan siya ng respeto sa akin. Tinanggap ko siyang muli, katuwang ko na siya sa tindahan, ngunit nakahiwalay sila ng bahay upang ang para sa kanila ay magkasama nilang ipundar at itaguyod na mag-asawa. Sa ngayon, Ate Rachel, isa na lang ang nag-aaral sa 7 kong mga anak at nakakatulong na rin sa akin ang iba kong mga anak. Salamat po sa Diyos dahil kahit nag-iisa, naitawid ko ang mga pangangailangan ng aking mga anak. Salamat po sa pagbasa mo sa aking sulat, Ate Rachel. Mabuhay po kayo, gumagalang Lolita Villa. Balikan ka namin, Lolita, ha, makalipas ang ilang commercials. We'll be back. May isang kaibigan. Wow!
Ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Maagang balitaan, maagang usap. Alam mo, Lolita, palagay ko ginagabayan ka pa rin ng asawa mo. At hindi lang ng Panginoong Diyos. Kasi nga, nakita niya siguro na nahihirapan ka. At nakita rin niya na ang panganay mo ay maihahalin tulad sa the prodigal son. Yung palalong anak sa Biblia. Kaya naman ginagabayan ka niya. Alam mo, tama lang yung ginawa mong pagtutuwid sa ugali ng iyong panganay. Una, may pamilya na siya at obligasyon niya na itaguyod ang sarili niyang pamilya. Sabi nga, di ba, don't give a man a fish, but teach them how to fish. Kung lagi mo siyang pakakainin at aamuin, abay, paano siya matututong harapin ang buhay, pamilya? Siyempre, magiging kaawa-awa lang yung mga apo mo, no? Kaya tama lang yung ginawa mo. Kaya nga saludo ako sa ginawa mong pagpapalaki sa mga anak mo kahit nag-iisa ka lang. 7 yun. At ang pagiging ama at ina mo sa 7 mong mga anak, congratulations. Naku, nakatutuwa naman ang iyong ginawa at siguro talaga namang pinagpapala ka ng Panginoong Diyos. Mabuhay ka, Lolita Villa. Ngayon po, samahan po ninyo ako, magdasal po tayong lahat. Okay? Ama naming mapagpala, kami po ay lubos na nagpapakumbaba at nagpapasalamat sa biyayang aming tinatamasa mula sa aming mga kababayan dito sa ating bansa. Almighty God, we lift up to you our country, our government. Grant us peace. Mahal na Panginoong Diyos, maraming salamat po sa lahat ng biyayang walang sawa ninyong ipinagkakaloob sa amin. The glory and honor is yours, dear God. Sa lahat po ng aming pagkakasala, patawad po. Lord, humble us. Let's live our lives like Jesus with the posture of humility. Lord, give us peace. Lord, heal our land. Dinadasal po namin na sana'y magkaroon ng hustisya para sa mga mamamayang Pilipino. Naway mapagbayaran po ng mga masasamang tao ang ginawa nila sa ating bansa. Bahala na po kayo sa kanila. Dasal din po namin na maging maunlad ang aming bansang Pilipinas, patnubayan po ninyo at basbasan ng mga namumuno sa ating bansa. Gabayan po ninyo ang bawat isa sa kanila upang mapanatili ang kalayaan na aming tinatamasa at magamit ito sa pagpapaunlad ng aming bansa. Ituro po ninyo sa kanila ang tamang daan upang mapaunlad at matulungan ang mga mamamayang Pilipino. Tulungan po ninyo silang magkaisa para sa kapakanan naming mga Pilipino.
Maghari nawa ang pagmamahal sa lahat ng inyong nilalang. Ingatan mo po kami, Panginoon. Ikaw lamang po ang aming lakas at kagalingan. Maraming salamat po, Panginoong Diyos. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa pagsama ninyo sa akin dito sa loob ng isang oras sa ating programang Dear Ate Raquel. At magkwento po kayo sa amin, no? Babasahin natin yan, mga liham ninyo. Email nyo na lang po dito sa atin sa dearaterraquel@gmail.com. Email po na, Dear Ate Raquel, one word po yan, dearaterraquel@gmail.com. Okay? Hintayin ko po ang email ninyo. Samahan po ninyo ako sa susunod na Sabado. At syempre, gusto kong pasalamatan unang-una na si Eric Lucero at ang kanyang anak na si Andre Lucero dahil lagi po silang nakaalalay sa akin. Mabuhay kayong mag-ama. And of course, sa ating mga technician na sina Het Del Moro, kay Melvin Donato at kay Ray Taladro. At sa RHTV naman po, si Arnel Tatel, si EJ Ayalde at si Mark Cabral at Aljon Besumbre. Ako po ang inyong kaibigan, Raquel Montesa, na nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay dito sa ating programang Dear Ate Raquel. Naway maging mabuti po tayo sa ating kapwa. Let's be kind to one another. Kasi kindness is a measure of our humanity. So let us do something nice to the people that we meet each day kasi po it is such a good feeling being a blessing to others. Kapayapaan sa puso, lakas sa araw-araw at pananalig sa plano ng Panginoong Diyos. Isa pong mapagpalang hapon sa inyong lahat. Bye! Sa mga gustong maibsan ng kahit kaunti ang mga hinanakit sa pag-ibig, sumulat lamang dito sa Dear Ate Raquel, DZRH, Star City, CCP Complex, Ross Boulevard, Pasay City. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat po sa iyong pakikinig. Aking kaibigan, kahit na kailanman, laging may bukas na iyong magigisna.